Dear Lady Love TV. Saving My Man, Untold Story. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Mga ilang minuto pa, nagsimula nang mag-perform ang banda nila Gino. Hindi ko akalaing magaling pala siyang kumanta. Parang nung magkaklase kami. Wala nang dadaig pa sa kanya sa pagka-nerd. For our next song, I dedicate this sa kailangan ko pa bang sabihin? Joke lang. Ang lakas ng trip nitong taong to. This guy is in love with you, pare. Bading na bading sa'yo. Naalala ko lang yung tanong sa akin nung chuti ko kanina. Kwento ko kay Jules. Ano yun? Let's say yung best friend mo na guy, bigla niyang inaming in love daw siya sa'yo. Paano ka magre-react? Aba may issue pa doon? Tugon niya. Lahat naman tayo na in love. Syempre, awkward pa rin yon. Hindi mo naman alam syempre na ganun pala siya. Malay mo, he just wants to be closer to you. Matuwa ka na lang kasi he appreciates you. Kung ano mang ginagawa mo for him. May punto nga naman siya. Pero syempre, kung ako man ang nasa sitwasyon na iyon, hindi ko pa rin alam paano sasagutin. Teka, ano nga ulit? Si PJ? Wait, don't tell me may ganito kang sitwasyon. Or maybe gusto mo yung best friend mo nangaasar pa siya. Hindi no, straight kaya ako. Sabi mo yan Napangiti na lang siya. Hindi na rin ako nagtagal at nagpaalam na ako kina Jules. Baka kasi ayain pa niya ako ng inuman at hindi na talaga ako makauwi sa amin. Mag-aalala pa si Lola sa akin. Hinatid niya ako sa sasakyan pa uwi at di talaga siya umalis hanggang sa nakasakay na ako ng jeep. Ewan ko ba, parang iba ang kilos niya ngayong gabi. Masaya lang siguro siya. Grabe, halos wala na akong tulog. May exam pa ako sa Saturday. Hoy, Gino, yung paper ba natin sa 141? Hindi ko na nalaman kung sino sa mga kaklase ko ang uunahing asikasuhin ngayong linggo. Bumalik tuloy yung mga alaala ng Hell Week sa akin. Mga linggo kung saan nagsabay-sabay lahat ng pinapagawa ng mga prof. Madalas bago ang midterms o finals. Mabuti na lang at magkaklase kami magbabarkada. Iba-iba man yung subjects namin. Nag-leave din muna ako sa trabaho para makapag-focus sa mga review. Kaya naman ni PJ yon at malayo pa naman ang exam ng mga bata. Guys, ano nga ulit mga assignments natin? Humahagibis na lapit ni Jules sa tambayan namin. Nako, lalo na tong si Jules. Sa dami ng inaasikaso para sa student council. Ewan ko ba kung paano pa niya nakakaya. Okay, heto mga gagawin natin. Inilabas ni Zach ang kanyang laptop at binasa ang tambak na notes sa kalendaryo niya. Editing ng docu sa 11. Journals, accounting, paper sa 121 at 141 tapos final sa local gov. Ikaw lang naman ang may accounting Reklamo ng mga kasama namin. Kawawang Zach. Walang tutulong sa kanya. Sorry naman. Wait, at least naman diba? Classmates tayo sa mga subjects natin. What if? Ano nga? Natagalan na kami sa panghuhula sa gusto niya sabihin. Overnight tayo. Tulungan na lang tayo doon sa mga task natin. Since madami naman tayo, madali nating matatapos. Oo nga naman. Napatango na lang kami sa suggestion niya. Ang tanong, saan tayo matutulog? Hindi pwede sa amin. Bukod sa nandun si Lola, hindi sila magkakasya lalo na't doon na natutulog yung mga pinsan ko. Mahirap na rin baka pagdiskitahan pa sila ng mga tambay. Buti na lang, may nakita silang solusyon. Jules, libre mo naman kami sa resto mo. Siya ulit ang napagtripan. Mahirap talaga pag mayaman. Sure kayo, dun kayo sa amin? Aba, nag-alangan pa ang loko. Kayo lang naman malapit dito sa school Sige na, papayag na yan. Hindi naglaon, napapayag na rin naman siya. Matitikman na nila yung mga pinakain sa akin ni Jules nung pumunta ako. Saka maganda yung banding namin ng mga orgmates. Problema ko lang kung paano ako mapapapayag si lola ko na hindi ako uuwi. Baka kung ano na naman ang akalain nun. Laptop check, damit at toiletries check, mga notebook, libro at readings check. Sarili, check na rin. Namiss ko rin itong mga ganitong sleepover, lalo na nung high school kami na madalas nauuwi lang naman sa inuman at kalokohan. Pero ngayong college, mapipilitan ka talagang magseryoso. 5 p.m. ang napagkasundo ang meeting time pero hindi pa rin sila nagpapakita. Nung nagkita na ang lahat ay dumiretso na kami sa bahay ni na Jules. Unang beses ko pa lang na makapasok mismo sa bahay nila. Wala namang pagkakaiba sa ibang bahay. Di gaya na restaurant nila sa labas. Parang normal lang. Saan tayo matutulog mamaya?
Gusto niyo sa guest room na lang kayo, girls? Kami na sa kwarto ni Jules. Napahinga na lang ako ng malalim habang nakikita sila naghahalakhakan. Ano kaya ang plano ng mga to? Wala kaming oras na sinayang. Tambay kaming lahat sa resto habang si Jules na ang bahala sa pagkain. Sina Zach at Timmy naman busy sa pagsusulat ng reviewer. Sina Angel at Emma nag-e-edit ng docu namin. Kami naman ni Kathy sa paper. Kanya-kanyang toka. Minsan magkukulitan pa. Hindi na mamalayan na matatapos na kami habang palalim ng palalim ang gabi. Teka, anong oras na nga ba? 12 na. Imporma ni Zach habang nakatitig sa relo. Nagulat na lang ako nang hinatak ako ni Jules mula sa kinauupuan ko. Hoy, anong meron? Samahan mo ako sa likod, kuha tayo ng mga bote. Sabi ko na nga ba, mauuwi at mauuwi to sa inuman. Hindi ko na nga maalala kung ano nga ang nainom namin. Basta ang alam ko lang, ang lakas ng tama ko nung gabing yon. Ganun din siguro sila habang pinapapak ang mga chicheria, ice cream at kung ano pang nakita sa ref. Sa simula ayos pa ang lahat, hanggang sa nawala na ata sila ng wisyo at kung ano-anong kalokohan ang naisip nila. Truth or dare, lasing na talaga sila. Umikot ng umikot yung bote, pabagal ng pabagal hanggang sa itinuro na nito ang kapalaran. Si Jules pa talaga. Hindi ko mapigilan tumawa. Ano, Jules? Truth or dare? Dare na lang. Bigla na sumigaw si Zach. Showdown kayo ni Gino. Doggy. Aba, bakit ako damay dyan? Siya naman ang dinner. Kahit ako hindi ko maintindihan mga sinasabi ko. Sige na Gino, corny mo naman eh. Sasayaw na yan. Hindi ko rin nalaman kung bakit napilit nila akong gumawa ng ganoong kahihiyan. Nag-showdown kami ni Jules na para bang wala ng bukas. Iba talaga ang tao kapag lasing. Kung ano-anong nagagawa na hindi niya namamalayan. Hindi ko na rin alam kung anong oras kami nakatulog. Ang alam ko lang, hiwalay kami mga lalaki sa iba naming kasama. Or else baka kung ano-ano pang kawasakan ang naganap ng gabing yon. Hindi na nga rin namin naisipang mag-ayos pagkatapos. Basta pagpasok ni Jules sa kwarto, bagsak na ang katawan sa higaan. Tulog na agad sila nang naabutan ko habang nakapatay na ang ilaw sa buong bahay. Chino, pabulong-bulong lang si Jules noon. Magkahalo na siguro ang antok at kalasingan sa kanya. Hindi ko na lang siya napapansin habang nakasandal ang ulo ko sa unan. Ang mga sumunod niyang nasabi ang nagpagising ng tuluyan sa akin. Love mo ba ako, dude? Hanggang sa sinubukan niyang ilapit yung katawan at yakapin ako. Lasing lang siguro talaga siya. Lasing ka lang, Jules. Tulog na. Hindi ako lasing. Can't you see? At doon niya na ako sinunggaban ng halik. Lasan-lasa pa ang nainom namin. Ramdam ko ang init niyon na para bang langit na ata ang natitikman ko. Kahit nalasing ako, inagawa ko pa siyang maitulak palayo. Jules, okay ka lang ba? Wala na talaga kaming lahat sa wisyo. Sakit nun Hindi mo ako mahal, dude. Lasing ka na talaga. Kung ano-ano nang nasasabi mo. Nakatulog na siya't lahat pero naiwan pa rin akong gulat at nagtataka sa mga nangyayari. Hindi ko pa rin maipaliwanag sa isipan ko. Seryoso ba ang gagawin to? Pero aaminin ko na rin. Meron nagtutulak sa akin ng gabing yon na ulit-ulitin yung halik na ninakaw niya. Kahit na alam kong pareho kaming lalaki. Kahit na alam kong kaklase ko lang siya. Nagmamadali na kaming lahat paakit sa classroom namin. Grabe, last day na ng SEM late pa. Anniversary noon ng org namin kaya gaya ng nakasanayan, kailangan may pakain. Aba, late na naman ng front row group. Pabirong komento ng professor namin sa public policy. Dahil dyan, kayo ang mauuna mag-present. Sir, advisor naman namin kayo eh. Second na lang po kami. Binablockmail niyo pa ako? Nagbunutan na sila, wala na kayong magagawa. O siya, i-ready niyo ang PowerPoint. Nasaan na pala yung leader niyo? Si Jules po? Sagot ko. Teka, nasaan na nga ba siya? Hindi ko pa siya nakakausap pagkatapos nung nangyari sa inuman. Hindi naman sa iniiwasan ko siya pero di lang talaga siya nagpaparamdam. Ibinigay pala niya yung excuse letter kay Zach. Papunta daw siya sa isang conference abroad. Hindi man lamang siya nagpaalam sa amin. Siya dapat ang magpe-present ng project namin sa klase pero dahil nga wala siya, ako naman ang napagtripan nilang magsalita. May announcement pala ako. Ano yun, sir? Naisip kong hindi na mag-finals, exempted na kayong lahat. Aba, hindi ko alam kung anong espiritu ang pumasok sa kanya. Kulang na lang magtatalon kami sa tuwa dahil kahit paano, mababawasan na mga problema namin. Tumunog yung bell at sa puntong yon, nagmamadali kaming lahat na lumabas sa classroom. Hindi para umuwi, kundi para makikain sa mga handa namin. Teka, nasaan yung pagkain?
Halos mag-alala na kami hanggang sa dumating yung isang truck. Nagpa-cater tayo? Oo. Saan to galing? Di ba sinabi sa'yo ni Jules? Tanong ni Zach sa akin na para bang gulat na wala akong alam sa mga nangyayari. Yung resto nila ang sumagot ng pagkain. Kahit kailan talaga, lumalabas ang pagiging anak mayaman niya. Naghintay na lang kami magsadagsaan ng tao habang ibinababa ang tray ng pagkain, mga inumin, cake pati mga ice cream cart. Ganun lang siguro siya kabait sa amin. Grabe, kayo na po ang masarap ang pagkain. Sabi ng isang fresh sa amin. Nape-pressure po tuloy ang org namin. Huwag kayo ma-pressure, uy. Sagot ko. Kahit naman anong pagsasaluhan basta masaya kayo. Ayos yon. Si Kuya Jules po pala nasaan? Si Zach pa ang napilitang sumagot. Out of the country siya Tumitingin siya sa akin na para bang meron talaga siyang iniisip. Natapos na rin ang pagkain at kasunod niyon ang pahirapang paglilinis ng mga kalat at pinagkainan. Madali na lang siguro yung pagliligpit ng mga caterer kaso ewan ba naman kami ni Zach sa labas. May finals pa daw kasi yung iba, kaya kami na lang yung nakatoka. Doon na kami nagkaroon ng pagkakataong pag-usapan ng mga nangyari. LQ kayo ni Jules ano? Natawa na lang ako sa nasabi niya. Gago. Kung ano-ano sinasabi mo dyan. Seryoso ako no. Sagot niya habang inaayos ang suot na salamin. Don't tell me, umamin na siya. Umamin sa alin? Asus, kunwari ka pa dyan. Mukha nga may alam si Zach. May gusto sa'yo si Jules. Hindi lang niya pinapahalata. Kaya nga nagpapaklose siya sa'yo Natahimik na lang ako. Bakit kay Zach? Paano niya sasabihin yon? Dual si Jules. Matagal na. Dual? Nagkunwari akong hindi ko alam ang sinasabi niya. Bye! Classmate pa kami noon. Alam na namin yon pero hindi siya nagsasalita. Kahit sa love life niya. Alam namin magkakaibigan na nagka-girlfriend siya pero yung last ata niya lalaki. At nagtuloy-tuloy lang si Zach sa pagkukwento. Actually, yung guy ang reason bakit siya lumapit. At lumipat sa public ad. Well, not really doon pero alam mo na, he's loved a guy kasi so much. So, he felt na mas masasaktan siya kung magsistay pa siya doon. Kung ganun man, bakit ako pa ang nagustuhan niya? Kung alam lang niya na mas nasasaktan siya kapag nalaman niya ang nakaraan ko. Oo, kaibigan ko si Jules pero wala pa akong maipapangako sa ngayon. Ang inaalala ko baka hindi niya ako kausapin ulit at madamay pa yung mga ginagawa namin sa school. Huwag mo sabihin hindi pa niya nagagawang umamin sa'yo. Wala ka kasi nun. Oo nga. Nasaan si Zach nung lasing kaming lahat? Lasing kasi siya nun at bulong lang siya ng bulong na love niya daw ako. Tapos, nag-trip kayo ano? Suntukin ko kaya to? Adik. Sabi mo pero sige. Diretsahan na. May gusto ka rin ba sa kanya? Friends kami. Ang showbiz ng sagot mo O siya, itapon na natin tong basura. Pero bago ko pa yun dalhin sa basurahan, iniisip ko kung ano ba dapat ang gawin. Kausapin ko pa si Jules dapat? Baka magalit pa siya sa akin. I-text mo o kaya chat mo sa Facebook. Matutuwa yun. Pagkatapos ng pagliligpit ay umupo ako sa isang tabi. Baka sakaling sumagot siya kung mag-iiwan ako ng mensahe. Nasa gitna na ako ng pagtatype nang may natanggap ako na ganitong text message. Teacher Zino, cancel mga tutorials today. Akala ko naman si Jules. Pero kahit na, napangiti naman ako sa text na yon. Makakauwi na ako ng maaga. Pag uwi ko, wala akong naabutang tao sa bahay namin. May check-up daw kasi si Lola at yung pinsan ko ang sumama sa kanya. Matagal-tagal na rin pala mula nung huli ako nakauwi ng ganito. Halata nga siguro kung gaano ako kaabala na hindi ko na maasikaso yung kwarto ko. Nagkalat yung mga readings, papers, mga blue books at exam papers ng mga estudyante ko. Daig ko pa ata ang teacher sa dami ng ginagawa. Pero ang nakaago ng atensyon ko ay ang picture namin ng lola ko nung high school pa ako. Ay, naalala ko na naman yung mga araw na masaya kami sa buhay at walang inaalala na kahit ano. Kung gaano pa ako ka-inosente sa buhay noon, kahit na ang dami kong nagawang kalokohan. Hindi siya nagsawa sa pag-aalaga sa akin kahit na masyado akong pilyo. Kung kaya ko lang sana bumawi sa lahat na nagawa niya. Gino, ikaw bang nasa loob? Tumunog yung doorbell sa ibaba. Nakauwi na pala sila. Naabutan ko si Lola ng laki ng ngiti nung makita ako. Daig pa nanalo sa show ni Willie ng jacket at cellphone. Apo ko, ang laki mo na talaga. Hindi naman po Lola, tumataba lang po siguro ako. Wala akong nagawa kundi yakapin siya ng mahigpit. Kahit na ang hirap gawin nun.
habang nakaupo siya sa wheelchair. Kulang na lang ay samahan ko ang pag-iyak na yon. I miss you, Lola. Kung mayroon lang grandmother's pet, ako na siguro yon.